Well, yung latest nga na nakita natin, yung parehong pagbaba ng trust and performance ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte dun sa ginawa na tugon sa masa or tugon ng masa survey ng Okta Research para sa third quarter lang naman ito ng taon pa. No? At para pag-usapan yan, makausap po natin si Professor Ranjit Rai. Prof. Ranjit, welcome back. Ay, magandang gabi po sa atin lahat, sa lahat na nakikinig at nanonood po sa atin. Good evening, Prof. O, unahin ko na yun na ganda ng timing kasi ng pagbaba nila lahat kung kailan parang may galit ang mga kababayan natin eh. Saan ba natin, ano ba ang pwedeng ipaliwanag o paliwanag dito, Prof. Ranjit? Unang-una siguro, Joe, natin, ilagay isa konteksto natin. Yung survey ginanap noong September 30 hanggang October 4. So, yun ang pinakabago para sa buong bansa. Medyo lumampas na siya ng third quarter, umabot na ng fourth. Pero maganda pa rin kasi dahil medyo maraming na-capture na events, no? Siguro kung mas maaga to, mas mababa pa siguro. Pero medyo we got the tail end. We captured yung perspective on the tail end. So anong ibig sabihin, no? So pagdating sa trust rating, so tiwala natin sa gobyerno, bumaba yung kay PBBM from 64 to 57%. So 7 percentage points. Medyo significant po yan. Dahil kasi paglampas 5 percentage points, very significant na yan eh. Kay VP Sara, bagyang bumaba from 54% to 51%. So bumaba yung trust nila during that period o yung tiwala sa kaila. So parehong bumaba. Pero medyo malaki yung pagbaba doon kay President Bongbong Marcos during that period. So kung saan siya malakas, ang taas ng trust ng ating presidente nasa NCR, nasa Balance Luzon, kung saan naman siya mababa dun sa Visayas at Mindanao. Kabaliktaran naman kay VP Sara, kung saan mataas ang tiwala sa kanya sa Mindanao, in some many parts of Visayas, mas mababa naman siya sa Balance Luzon. So yun ho yung diferensya ng kailang and across the board, across classes, makikita mo talaga nagbago yung mga numero nila na yung quarter na to. Sa performance naman, kung nasisiyahan ba mga kababayan natin, ang binabaho ni President Marcos this quarter ay it's quite significant po, no? Pag tingnan mo yung performance rating from 62% to 54%, ang laki ng hunang binaba. In one quarter ho. At saka yung kay VP Sara, bahagya lang. Pwede nga sabihin walang binaba kasi from 50 to 49%, ang margin of error natin 3%. So, parang halos stable yung kay VP Sara. Pero anong ibig sabihin nito? Bagamat bumaba yung trust and performance ratings ni President Marcos, siya pa rin nananatiling most trusted. And sa mata ng ating mga kababayan, majority ho ang nag-approve or satisfied sa kanyang performance. Pero makikita natin yung epekto ng mga nangyaring events noong September doon sa kanyang trust ratings. Kasi tatandaan natin, pag tingnan natin yung trend, talagang pababa, no? Yung bumaba bigla yung kanyang numbers na nag-recover na nung second quarter during our July survey. Meaning nag-recover na after 2 quarters, fourth quarter 2024, first quarter 2025, pababa yung numbers ni PBBM. Nung July, nag-recover po. Pero yung third quarter, bumagsak nga. Bumaba, no, significantly. Kay VP Sara naman, consistently pababa yung numbers niya. So, yun yung trend. And I think malaking bagay dito yung mga issues of the day, no? Yung mga nakita natin mga importanteng public concerns, no? Lalo sa governance, yung corruption issue, yung issue ng taas ng presyo ng bilihin o cost of living. At isa pa namin nakita namin sa survey, malaki ho yung segment, no? Lalo sa Balance Luzon, parang 33%, na kumbaga ba neutral sila, no? Or ambivalence, hindi lang masabi kung may tiwala sila kay President Marcos o hindi. That's 33%. So, undecided, no? Nakikita rin namin na medyo regional yung base of support ng ating President at Vice President.
Ayun po, yun yung mga findings, and I think malaking factor dito yung sa trust and performance, lalo na for the president kasi siya talagang in charge. Kung di magbabago ang response ng government to many issues, hindi lang yung sa corruption, pati itong sa disaster risk reduction, sa disaster response, baka tuluyang sumadsad yung kanyang trust and performance Oo. number. Yes, Prof, si Chicky Verhel po ito, no. Sabi nyo nga Ay, po, kakasabi nyo lang po, no, na kung hindi matugunan itong mga like flood control problem natin at yung concern natin dun sa corruption ay baka tuluyan ang bumaba. So, ibig sabihin po ba ngayon itong pagbaba ng trust and performance ratings ay reactive lang, reactionary lang muna, wala pang indikasyon na magiging trend na talaga siya na bababa? Well, sa amin kasi sa Okta, hindi pa pwedeng sabihin trend kasi nga nag-improve nga nung second quarter kasi bumaba. Lalo na nung time na nagsiwalat na tayo ng graft and corruption cases, no, at issues, no, sa ating kababayan. May mga nilabas din kaming surveys before this na in a sense na tumutulong, no, bigyan ng konteksto itong resulta na to. Number one, karamihan nating kababayan galit dun sa pagsiwalat ng graft and corruption cases, no, sa flood control projects. 6 out of 10 Filipinos yan. Galit na galit, no? Karamihan mga kababayan natin, mga bata, no, millennials at saka Gen Zs. Number two, bagamat masaya sila na nilabas yung ni President Marcos yung issue na to, siniwalat niya, no, yung corruption sa flood control projects. Majority ko ng mga kababayan natin want three things, no. One is may mananagot. Number two, mababalik yung pera. Okay, when you say mananagot, dapat may makukulong. Number three, magkaroon ng pagbabago sa infrastructure, pag-implement natin ng infrastructure program. So ang tingin ng mga kababayan natin, hindi lang ito issue ng corruption, issue rin ito ng implementasyon na nandun talaga sa control ng ating presidente. So the ball is in the hands of the president, in the court of the president. Kailangan talaga he has to work hard to win back the trust and improving his performance ng administration niya. And I think they're trying, no. Yun nga, maraming mga pagbabago mangyayari over the next few weeks, and hopefully that will yung decline na to mapipigil. Sir Ranjit Rai Maria naman, may napansin lang ako, no, specifically dito sa comparative trust rating po ninyo, no, nung ngayong September 25, 2025, na tumaas si President Bongbong Marcos, yung trust rating niya sa Mindanao, no, plus 3 percentage points. Pero kapansin-pansin po na mismong si VP Sara, no, baluarte niya, Mindanao, from July 2025, 95, ngayon September 2025, minus 11. Ano pong ibig sabihin nito, sir? Well, I think clear naman na medyo mga kababayan natin nagtatanong rin, no, kung ano talaga nagawa ng ating Vice President, kasi she was dahil wala na siyang portfolio, in a sense parang sinasabi natin politically irrelevant na siya dito sa administration na to. Siyempre nagtatanong mga kababayan natin, ano bang ginagawa niya? So siguro mataas kasi masyado rin yung kanyang numbers sa Mindanao. Siguro may nag-rationalize ng konti. May mga iba nating kababayan doon na medyo independent-minded. Nag-iisip rin. Ano ba na-achieve ng ating Vice President over the last 2 quarters. So, ang ibig sabihin lang ng mga numbers, may steady decline sa numbers niya. And, ayun, ganun rin ang challenge para sa kanya to become politically relevant. Lalo na ngayon at marami tayong kababayan na nasalanta dahil sa bagyo, no? Our hearts go out to all our kababayans in the Visayas, lalo yung natamaan very badly ng floods. And so, for our political leaders, siguro ang focus ngayon should be on work, no? Bringing the country together and working for the interest of the people kaysa sa politika. Kasi I think, makikita mo, galit na rin yung mga tao sa away-away politika ng ating mga political elites, ika nga. So, ang panawagan sigurado ng ating kababayan, no, when you look at all the survey results, is they want performance. They want something to happen. Whether it's in graft and corruption. And later, maglalabas kami ng report next week kung ano mga areas kung saan malakas ang administrasyon, yung mataas ang satisfaction ng ating kababayan
So mataas ang satisfaction sa education, mataas ang satisfaction sa health, no? Pero of course, meron mga areas na talagang kailangan needs improvement, lalo yung pag-manage ng inflation, pag-ensure na yung pagkain natin abot kaya, hindi masyado mataas. Yan yung mga areas, at saka poverty alleviation, medyo mababa yung ating administrasyon sa mga areas na yan. So ilalabas namin yung report na yan. So lahat yan nagbibigay ng konteksto sa resulta na to, na hindi lang siya about popularity, it's really about performance po. And in the case of the Vice President, siguro nagtatanong na rin yung mga kababayan natin, yung iba nating kababayan, ano ba ginagawa ng Vice President natin ngayon? So yun yung and she has to, be able to respond to that. Pero sir, specifically kasi nga, baluarte niya, no? Mindanao, iisipin mo, solid dapat yan, no? Pag Duterte. Yeah. So, anong nangyayari, sir? Tuloy-tuloy ba? And you also mentioned na tuloy-tuloy yung pagbaba or pagbawas nga nung trust ratings niya. Pero nakakapagtaka na yung mismong baluarte nga po niya ipababa ng pababa yung... Oh, yeah. Pati rin kay President Marcos. You have to understand, they all started very high when they started the administration. Lalo na si VP Sara. So these numbers are bound to change over time, and I think ngayon people are even in her own bailiwicks are questioning ano bang ginagawa ng ating Vice President ngayon. How is she politically relevant? How is she relevant to our lives? So again, the Vice President has to respond. And ayun nga, itong political noise pa. Syempre, yung alam naman natin may away ang Marcos versus Duterte political alliances ngayon. So kanya-kanyang banat sila sa social media, may information, disinformation. So lahat yan nakaka-add sa changing ng perception sa ating mga kababayan. Yeah. Pero as to do we have an answer based on the survey, wala kaming tanong tungkol dyan. Although we can hypothesize based on the other survey results. Gaya nga, people are dissatisfied with poverty alleviation initiatives ng ating gobyerno. People are dissatisfied with how the government is managing inflation. People are now self-rating themselves poorer now than in the last quarter. Although hunger in our surveys are stable, hindi nagbabago, it's still a significant number of our kababayan. So, while it's not worsening yung hunger natin, it's also not getting better. So, yun ho yung hope ng ating mga kababayan na sa urgent, personal, at saka national concern sila. Tatlo ang dapat matugunan ng gobyerno para pag natugunan to, o nabigyan ng konting lunas to, mag-improve yung numbers ng presidente. One is really inflation. Number 2 ho, yung wages. Ngayon, tumaas talaga yung wages. Number 3, and you won't believe it, is graft and corruption. Dati hindi siya kasama sa top 10, sa top 5 pala, na concerns for the last almost 2 years. Ngayon, number 2 na siya, tied with wages. Tapos third is access to affordable food. So lahat ito mga issues of yung mga gut issues ba na sinasabi nila. Yes. Sa awan ko sa Pilipino, ang magandang term na Joey. So yun nga, mga malapit sa sikmura. Malapit sa sikmura. Yes. So, yan ang sinasabi na nagsasalita yung ating mga kababayan sa surveys. Kaya importante yung surveys kasi marami naman kami nagpo-produce yan. So halos pare-pareho nakikita natin na resulta na medyo kailangan talaga bigyan ng pansin ng gobyerno yung talagang pangunahing concern ng ating mga kababayan, which is how to manage inflation, how to access cheaper food, how to improve yung wages nila by improving employment and all of these things. Poverty alleviation, of course, dealing with this new issue of graft and actually, buti sinabi niyo yan, Professor Ranjit, kasi iniisip ng marami po ng mga viewers lagi. Kapag may survey, it's political, it's about the person that people want to bring down or bring up, or iangat o kaya ibaba. Actually, tayo bilang mga taga-media, ang concern namin dyan ay kung ano yung sinasabi nung survey na yon na dapat pagtuunan ng pansin. Kung dahil bumaba sila dahil hindi sila nakapagsilbi, big deal yon. Kung kailangan ng dahil sa inflation yan, talagang big deal din yun. So, I think that's more important. Pero marami pang survey na gagawin ng Okta, so babalikan natin kapag may bago ang Okta, Professor Ranjit. Pero hindi ko gustong paalisin si Professor Ranjit kung hindi ko siya gagamitin or kakausapin bilang dati kong ini-interview pagdating
sa politika. So kailangan ko siyang tanungin about it. Kasi malapit na yung mga rallies. Merong 3 rallies na gagawin ang INC this next weekend. Tapos ay meron ding sarili yung November 30. Ano ba ang pananaw nyo dito? Para magkakaiba kasing religion yan. No? So, ito ba yung pagpapakita ng puwersa? Ano ba ang basa nyo dyan? Syempre, hindi naman lahat ng bagay na yan, political yan, di ba? Yeah. Meron pong advokasya yung iba-ibang grupo. Yeah. Number 1 yun. No? Number 2, karapatan ng ating mga kababayan ilabas yung kailang nararamdaman tungkol sa mga issues of the day. And importante yan na politically engaged yung mga kababayan kasi kababayan natin. Kasi yan, minsan lang nangyayari yan and sana maging kilusan yan para sa pagbabago. Pangatlo, bagamat hindi tayo nagkakaintindihan, hindi tayo lahat pare-pareho ang pananaw, dapat lahat tayo isang hangarin para sa bayan at lahat tayo Democrats. Kasi lumabas din sa survey namin yan Tinanong natin, gusto niyo pa ba ang demokrasya kahit marami siyang problema? 7 out of 10 Filipinos nagsasabing yes. Okay? Yan lang, kahit maraming problema ang demokrasya, hindi natin siya papalitan. Okay? Pag tinanong rin namin, nasisiyang ba sa estado ng demokrasya natin? Only 40% are saying yes. So, klarong-klaro, we may disagree about how we're going to go forward or who we're going to support, but we cannot be disunited about one fact, that we're all Democrats, we're all Filipinos, and that we all have to work together to help this country move forward. So yun lang naman yung aking pananaw as a political science. Kasi kanya-kanyang objectives yan May narinig tayo, gusto sagawa ng kudeta o imbitahin yung militaring makialam. Naglabas din kami ng survey last week dyan. Sabi ng mga kababayan natin, 7 out of 10 ayaw nila makialam ang military sa politika. Hindi nila naiisip na ang problema natin na-resolve ng politika, ng military. Yeah. So, the military should stay neutral. And kasabay yan ng isang survey about trust and performance ng military na almost 8 out of 10. Sinasabi nila, and the trust is based really on the fact that the military is not just professional, it's not just a public service institution, it's also politically neutral. Yeah. So, all of these survey results all point to a particular argument na yes, democracy is what Filipinos want. Number 2, they want a solution to the everyday problems that they experience. Number 3, they're looking for performance sa ating administration. Number 4, they believe in democracy. It's not the problem, and we shouldn't throw the democracy away for military intervention, coup d'etat, whatever. So yun siguro ang gusto kong iparating sa ating mga kababayan na mag-attend ng rallies. Ang rally na to, importanteng karapatan natin yan. Pero importante rin, isipin natin na pupunta tayo doon, hindi para sa isang tao, isang grupo, pero para sa ating bansa. Yeah. Now we want to start a kilusan, a movement towards change and development. So yun lang naman ang aking pananaw, Joe. Okay. Yun muna. Until the next time, Professor Ranjit Raya, thank you for joining us tonight. Thank you sa inyo. Thank you. Salamat, Good evening. Prof.